Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula na naman kay Good News Philippines. So meron ito pamagat na China pinalayas military drill ng Amerika at Pinas sa Baho de Masinloc. US bunker buster ang lakas. Diyos ko, ano na naman to. So yan yung aalamin natin ngayon, men. So again, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China pinalayas military drill ng Amerika at Pinas sa Baho de Masinloc. US bunker buster ang lakas talaga lang, ha? So again, Good News Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news, China nataranta nang makitang alin na Ulit lang, start 0 dapat. Idol at kabayan, breaking news, China nataranta nang makitang alin na barkong pandigma at isang eroplano ng Amerika, Pilipinas, Japan, Australia at New Zealand. Australia nagpadala ng isang Aegis destroyer sa nasabing pagsasanay. Ang nasabing military drill ay isinagawa sa lugar kung saan matagal nang hinihiling ng mga Pilipino. Ayon sa source, sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea, mismo naglayag ang barko. Wait lang. In a later statement released after the drills took place, the AFP said the 5 countries operated in the West Philippine Sea under the area of operations of the Northern Luzon Command Baho de Masinloc or Scarborough Shoal. Okay, pinictured pa talaga nila ng 5 mga bansa upang ipakita sa China na ito ay hindi sa kanila, ito ay sa Pilipinas, ito ay para sa mga Pilipino. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff sinabi na kung siya lang ang masusunod, forever na dito na lang sa Pilipinas ang US Typhoon Missile System. Hindi ko rin alam kung ano yung plan. Pwede din naman na nandito lang yan eh. Ano bang paki ng China dyan? No, but kung ako ang masusunod, no, if I were given the choice, I would like to have the typhoons here in the Philippines forever. Muling nakiusap sa Japan na huwag tanggapin ang alok ng Amerika na maglagay ng mid-range capability missile system sa kanilang bansa. Halatang takot ang China, mga kabayan, sa kakayahan ng mga gamit pandigma ng Estados Unidos. Sino ba naman ang hindi matatakot maging leader ng Hezbollah at mga kasama nito? Pulbos ng tinamaan ng bunker buster ang kanilang underground bunkers sa Lebanon. Ganyan kalakas ang gawa ng mga Amerikano. Grabe din talaga yung nangyayari sa sa Lebanon, men. Grabe yung Israel, walang patawad talaga. Kapag kakantihin mo talaga yung Israel, pagsisisihan mo talaga, men. Di ka titigilan. People's Liberation Army nagpaputok ng intercontinental ballistic missile mula sa China. Dumaan sa kalangitan ng Hilagang Luzon at bumagsak sa Dagat Pasipiko. Kung akala ng China na mababaha. Di ba? Ang lakas manakot. Kapag sila pwede. Tignan nyo guys kung gaano ka hungihing tong bansang yan. Yung missile nila, pinadaan nila sa may parting Luzon. Tumama dun sa Pasipiko. Tapos tayo dito, yung missile nakatambay lang, iniiyak ka nila. So ano yung gagawin nila if ever ireklamo natin yung ginawa nila? Diba? Of course, pagtatanggol nila yung sarili nila, sasabihin na naman nila sila ang tama. Pero para sa atin, men, sobrang alarming nun, ha, nung missile nila na lumagpas sa ibabaw ng Luzon. Kasi I think sinusukat nila Sinusukat nila yung missile nila kung aabot dito. Diba? So naninindak malamang. Hala ang Amerika at mga kaalyado nito, nagkakamali sila dahil alam ni Uncle Sam kung saan mahina ang Chinese Communist Party. Bilang patunay, ikinasa ng Amerika, Pilipinas, Japan, Australia at New Zealand ang ika-4 na multilateral maritime cooperative activity sa katubigan mismo ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, nagpakita ng puwersa ang magkaalyado sa loob mismo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Isang patunay na ayaw ng Amerika, Pilipinas, Japan, Australia at New Zealand ang ginagawang pang-aapi at pangharas ng China sa dating mapayapa at malayang paglipa at paglalayag ng mga barko at eroplano ng iba't ibang mga bansa sa West Philippine Sea. Diba? Ang dami. Tapos kanina may nakita akong balita na yung India naman at yung China, nagigirian na naman sila. Tagal nang gustong mangyari ito ng mga Pilipino. Ngayon, nagkatotoo na ayon sa source. Isinagawa ng magkaalyado ang kanilang drill sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na nasa ilalim ng operasyon ng Northern Luzon Command. Ganyan dapat. Kinumpirma ng US Department of Defense sa kanilang ulat na nagsagawa ang HMAS Sydney mula sa Royal Australian Navy, P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft mula sa Royal Australian Air Force, GS Sazanami DD-113 ng Japan Maritime Self-Defense Force, HMNZS Aotearoa A-11, isang auxiliary ship mula naman sa Royal New Zealand Navy, ang BRP Antonio Luna FF-151, BRP Emilio Jacinto PS-35 at isang AW-109 helicopter mula naman sa Armed Forces of the Philippines at ang USS Howard DDG-83 ng United States Navy ng isang maritime Grabe, rapid na rapid.
Ulit nga, ang astig tingnan eh. na FF-151, BRP Emilio Jacinto, PS-35 at isang AW-109 helicopter mula naman sa Armed Forces of the Philippines at ang USS Howard, DDG-83 ng United States Navy ng isang maritime cooperative activity sa exclusive economic zone ng Pilipinas kahapon, ika-28 ng Setyembre taong kasalukuyan. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang HMAS Sydney ay isa sa mga Aegis Destroyer. Ibig sabihin meron itong mga advanced na mga kakayahan kung ikukumpara sa iba't ibang mga barkong pandigma ng ibang bansa. Dagdag pa ng Amerika ang demonstrasyon na ito ay para mapalakas pa ang relasyon, kooperasyon, interoperability, mga kombinasyon sa kakayahan sa maritime domain para sa kapayapaan at katatagan. Kabilang na dito ang Di ba? Ang ganda ng motibo ng mga pinagagawa nilang exercises. Pero syempre ayaw ng China dyan kasi syempre threat sa kanila yan eh. Also ayaw din yan ng mga Filipino pro-China. Ewan ko kung bakit nandito naman sila sa Pilipinas. sa paglalayag at paglipad sa Indo-Pacific region. Kabilang sa mga aktibidad ng ika-4 na Maritime Cooperative Activity ay ang mga sumusunod: pre-sailing briefings, communication exercise, cross-deck exercise, division tactics officer of the watch drills, photographic exercise, replenishment at sea approaches, maritime domain awareness exercise, at contact reporting. Dito na nagpanik ang China, ang Chinese People's Liberation. Wait lang ha. Ang dami, di ba? Ang daming matutudan, ang daming makukuha ng mga sundalong Pinoy. Tapos, ang reklamo lang ng Makabayan Black, may nagrireklamo daw na mangingisda kasi hindi daw sila nakakapangisda. So, anong gusto nila? Itigil natin yung mga exercises para kapag guluhin tayo ng China, wala tayong kaalam-alam, matatalo tayo at habang buhay ng pagmamayari ng China yung WPS. Mas lalong wala nang makukuhang isda yung mangingisda, forever na talaga. Diba? Dapat ito yung ginagamit mo, Madam. Army noong Sabado ay nagsagawa daw ng drill malapit sa Baho de Masinloc o Wangyan daw kung tawagin nila bilang tugon sa ikinasang Maritime Cooperative Activity ng Amerika, Pilipinas, Japan, Australia at New Zealand. Pero walang ipinakitang aktual na video o mga larawan ang China kung totoong naroon nga sila sa lugar. Gusto lang ata ng China na ipaalam sa kanilang mga audience na may ginagawa sila, pero ang totoo wala. Isang patunay na kapag merong bansa na kasama ang Pilipinas, tiklop ang mga Chekwa. Sa ibang balita naman, General Browner bumawi. Sinabi nito na gustong-gusto talaga ng Armed Forces of the Philippines na mabili ang Typhoon missile ng Amerika at kung siya lang ang masusunod, gusto nito na manatili ang sistemang ito ng Amerika magpakailanman dito sa... Marami din nagagalit dito kay Browner Mina. Ewan ko kayo, nagagalit din ba kayo sa kanya or gusto nyo ba siya? Comment down below. Pilipinas. Yung Typhoon, sir, Okay. kasama na rin yan sa bibili natin. Sana, no? Gusto natin na bumili. But yun nga, nabanggit ko that during the first years, foundational muna tayo, meaning cyber and the other things that we need in order for us to be able to support yung ating mga platforms. Sir, mananatili muna yung Typhoon dito. Hindi ko rin alam kung ano yung plano eh. But kung ako ang masusunod, no, if I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. What if, anuhin na lang, kontratahin na lang yung US? Di ba? Kunyari, sabihin natin sa US na, US, ipalabas na lang natin na binigay nyo na yan sa amin, gift. O anong iiyak pa ng China doon? Para naman tayong tanga kung hindi natin tatanggapin yun. Di ba? Dahil kailangan natin yan para sa... Para wala nang ano. Sir, na-interview si General Anyo nung nakaraang linggo. Sabi niya wala daw plan pa na i-remove or pull out yung Typhoon dito sa Pilipinas. Pero depende daw sa MTBS. Sabi niyo kanina hindi pa natin sure or hindi pa natin alam. oo. Kasi hindi pa na i-decisionan sa MTBS. Hindi pa. Pero yun nga ang of course, binanggit natin yung intention natin na kung pwede ay manatili yung Typhoons dito sa... Ito ngayon ang ikinakatakot ng China mga kabayan. Sa katunayan, naglabas ng babala ang militar ng China sa Japan na huwag pumayag na maglagay ang Amerika sa kanilang bansa ng Typhoon missile system. Ayon sa China, ito daw ay magpapapahina sa katatagan ng rehiyon. Hinutulan ng China ang mga hakbang na ito. Dagdag pa ng tagapagsalita. Paulit-ulit naman sila. Yan naman parati yung sinasabi nila eh. Pero kapag nandyan na yan, wala naman silang magagawa ng Chinese military na gusto nila ng kapayapaan at katatagan sa Asia Pacific. Pero ang totoo, China ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo. Nakikiusap ang China sa Amerika na huwag ituloy ang mga plano nito. 我们密切关注有关动向。美国在亚太地区部署中岛，将加剧军备竞赛势头，严重威胁地区国家安全，严重破坏全球战略平衡与稳定。 Takot na takot. Akala ko ba 200 times kayo na mas malakas pa sa US? Ano yun? Frank ba yun? 中方对此坚决反对。亚太需要的是和平与繁荣，不是对抗与冲突。我们敦促美方停止这一危险的举动，停止制造地区紧张局势。同时，正道日方务必谨慎行事，不要引狼入室，迎合美方，否则只会将自身推向险境。中方将根据 Talaga ba? Japan will placing itself
into dangerous position. Sure kayo dyan? Minamalit nyo masyado yung Japan na. 形势发展和自身需要，予以坚决有力应对。 Pinapakita lang ng China mga kabayan na kahit marami man silang armas, hindi pa rin nila kaya ang lakas ng mga missile na meron ang Amerika. Nakita niyo Yan naman lang. ang ginawa ng Israel sa leader ng Hezbollah kahit na sila ay ilang metrong nakatago sa ilalim ng lupa pero sabog pa rin ang kanilang inabo sa bombang tinatawag nilang bunker buster. Tulad ng Grabe. GBU-28 na gawa ng mga Amerikano. Yan ang ating Grabe, bunker buster. Grabe. Alam naman natin na yung bunker is sobrang makapal nun, di ba? Pero magagawa pa rin nilang mapasok gamit ito. Grabe. pag-uusapan sa susunod na vlog. Maraming salamat po! Grabe yan, no? I think libo yung nasawi dyan, eh. Or correct me if I'm wrong. Mahirap kalabanin yung Israel, men. Lalo na siguro yung US, ano? Nako. Ay, nako. Yung mga kalaban din kasi nila, di din kasi nadadala, eh. Yung Israel pa naman, sobrang prepared nila. Nagbibenta na nga sila ng mga pandigma sa sobrang dami nilang ganyan, di ba? Laban Pinas! Ay, nako. So, yun lang naman, mga kanoises. So, kayo masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that video is from Good News Philippines. So, supportahan nyo yan. I-like nyo, i-subscribe nyo rin. Panoorin nyo yung mga videos niya. Original video link in the description box below. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel at Pilipinoisy. So, kita nyo naman yun. Diba? Military drill ng Amerika at ng ibang bansa. Sobrang matagumpay, di ba? Sobrang dami nating pwedeng matutunan. Di ba? Kasi yung mga drills naman talaga, malaking tulong naman talaga yan sa sa mga bansa, especially sa atin, mahina tayong bansa, di ba? At least meron or madadagdagan yung kaalaman natin. Parang lang yan parang mga vloggers ba na nagko-collab. Since, kunyari, si Kong TV, nakipag-collab siya kay Malupiton. Si Kong TV, meron siyang napakaraming followers at subscribers. Si Malupiton, meron din siya. So, kahit sabihin na natin na pareha silang sikat, kapag nag-collab sila, pwedeng magpalitan yung mga followers nila, di ba? Pwedeng yung percentage ng followers ni Kong mapupunta kay Malupiton, yung kay Malupiton mapupunta kay Kong. Tapos, syempre, meron din silang matututunan, di ba? Kasi mag-anohan sila ng mga advice. So, same lang din yan dito sa ginagawa nating reels with other countries. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung bakit itong mga grupong to, mga Makabayan Black, or sino ba yung mga against sa ginagawa ng Pilipinas na makipag-drill sa, sa ibang bansa. Ewan ko kung bakit ganyan yung mindset nila. Di ba? Kaya yung iba dito, parang pinagdududahan sila ng mga kababayan natin na baka lang naman, nabayaran sila ng China, di ba? Or sila yung tool ng China para manggulo dyan sa Kasi si Sekgibo ba yun? Ginugulo nila di ba? Budget lang naman yung gusto doon. Pero ginugulo nila, kini-question nila na wag daw ganyanin yung mga military exercises like ganyan ba? So nakakapanduda kasi kapwa Pilipino naman tayo, di ba? Pero bakit ganun yung mindset natin? Bakit pumapanig pa sila dun sa ibang bansa, sa kalabang bansa, sa mananakop na bansa? Yung mananakop na bansa, hindi naman din natin maitatanggi yan kasi lantaran naman yung ginagawa nila, di ba? May mga videos naman dyan sa YouTube, sa Facebook, nagkalat naman yan. Yung mga panghaharas, pang-aagaw ng China sa atin, ng teritoryo natin. Di ba? So, hindi ko lang talaga maintindihan ko bakit ganun yung mindset nila. Yung sa din nila, yung sa bunker buster din nila, grabe. Sana makahingi tayo ng ganun or makabili tayo ng ganun ba? Ang tanong lang, long range ba yun? Aabot ba yun sa sa kunyari mga kalaban natin? Hindi ko lang din sure Pero syempre, since yung China is nasasakta na talaga siya, nagluluha na talaga yung mata niya, ngayon gumanti ang loko. Diba? Kunyari, palipad ng missile doon sa Pacific. Pero malay natin, sinusukat lang tayo, diba? Kung abot din ba nila tayo. Ang na lang sa atin dito, if kaya ba nila makipagsabayan, if ever, sa sa kagimitan ng US.
'Di ba? Tapos hindi lang naman USA kasi yun nga, sabi ko sa inyo kanina na may nakita akong balita na meron na namang ano, something ngayon sa India at China. India sobrang lapit lang din sa kanila tapos malakas-lakas din naman yung India, eh. 'Di ba? Hindi naman talaga siya kapipitsugin talaga. Yung sa Japan din, sobrang lakas din nun. Tinakot-takot ng ano, ng China. I think nagkakamali sila ng tinakot, men. Di nga nila basta-bastang matatakot yung Taiwan, eh, na sobrang lapit lang nila, eh. 'Di ba? Medyo, mahina-hina pa nga yung Taiwan, eh, compare sa Japan. Tapos ngayon Japan yung, pagbabantaan nila. Parang ginagaya nila sa Pilipinas, eh, pero yung Japan parang tinatawanan lang sila ba, 'di ba? So, yun lang naman. Again, kayo na masasabi niyo dito, comment down below the question. Pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang. Good News Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.